Assalamualaikum and good day everyone. Good day po ma'am. I am Rashima Gyamla. So now I will be going to discuss the Family Focus Therapy or FFT for bipolar disorder, a case study, the case of Debra. So now let's start. So, in this introduction is ipapakilala natin yung case study na we will going to talk about. So, yung pasyente natin ay si Debra, a 36 years old diagnosed with bipolar 2 disorder, pero hindi lang siya yung involved sa therapy. Kasama din dito yung asawa niya na si Barry. So, ginamit sa kanila yung tinatawag na Family Focus Therapy or FFT, isa itong structured approach na may tatlong main part, which is ang psychoeducation, communication enhancement training, at problem-solving skills training. So, sa report na ito is titignan natin kung paano nila pinagdaanan yung process, ano yung mga challenges na kinakaharap nila, at kung ano yung mga naging effect nito sa relationship nila, at especially sa kondisyon ni Debra. So, dito naman tayo sa case overview. So, dito naman is nakafocus tayo sa background ng mag-asawa. So, si Debra, yung pasyente, ay may bipolar 2 disorder, meaning nakakaranas siya ng matinding depression at mild pero noticeable na mga hypomanic episodes. So, yung mga depressive episodes niya may kasamang pagkapagod, insomnia, guilt at kawalan ng gana sa mga dati niyang evidence. So, kapag hypomanic naman siya, napapansin na mas energetic siya, mabilis mag-isip, at mas confident. So ngayon, si Barry naman, asawa ni Debra, ay may mataas na express emotion. So ibig sabihin nito is madalas siyang maging critical, controlling, at nagiging source ng stress para kay Debra. So at the time of therapy, si Debra ay naka-maintain sa medication na Devalproex sodium, which is usually prescribed para sa mood stabilization. So here in first phase, which is the psychoeducation session 1 to 7 in family focus therapy, so ang focus dito is yung psychoeducation. So tinuruan sina Debra at Barry tungkol sa bipolar 2. So ano yung mga symptoms, paano ito nagmamanifest, at paano ito naiiba sa normal mood swings. So ang goal talaga dito is magkaroon sila ng shared understanding ng sakit. Pero naging challenge yung magkaibang perspective nila about the episode. So halimbawa, si Barry iniisip na halos lahat ng emotional response ni Debra ay dahil sa bipolar niya. Pero para kay Debra is hindi lahat ay dahil sa sakit. Minsan, tao lang din siya na may emotions. So gumamit din sila ng mood chart para i-monitor ang mood patterns ni Debra. Pero minsan talaga is hindi consistent yung paggamit ni Debra dito, kaya nahihirapan silang i-track ang progress. So, dito naman sa second phase, which is the Communication Enhancement Training or CET, session 8 to 14. So, dito, ang focus naman ay communication skills. So, napansin kasi ng therapist na may toxic pattern silang dalawang mag-asawa. So, si Barry madalas mag-demand o mag-criticize. Tapos, si Debra naman nagwi-withdraw or umiiwas. So, what is being taught here ay yung tinatawag na CET or Communication Enhancement Training. So, tinuruan sila magsabi ng positive and negative feelings ng maayos, paano makinig ng hindi nag-interrupt, at paano mag-request in a respectful way. Pero naging challenge pa rin yung personality ni Barry na medyo dominant, minsan overcritical pa rin siya. Habang si Debra naman is nagko-constrict lalo kapag napapansin niyang judge siya, kaya slow and steady lang yung naging progress nila dito. So, dito naman tayo sa phase 3 sa problem solving session 15 to 18. So, after matutunan yung communication techniques, is ginamit na nila ito sa real-life problems. So, dito sa problem solving phase, is tinuruan silang mag-brainstorm ng solutions, mag-identify ng options, and choose the best compromise. So, yung mga issues na tinakil nila ay combination ng mabababaw at malalalim, tulad ng away nila sa feeding schedule ng mga pusa nila, na affected daw yung tulog ni Debra, at yung pagkakaiba nila ng gusto sa social life, kasi si Barry gusto lumabas while si Debra naman is minsan gusto lang sa bahay. So, sa phase na ito is nagpapakita sila ng improvement. So, mas maayos na ang communication nila at kaya na nilang maghanap ng middle ground. So, dito na tayo sa termination phase sa session 19 to 21. So,
Sa termination phase, parang final wrap-up siya ng buong therapy. So, binalikan nila yung progress na nagawa sa buong family-focused therapy at ina-assess kung ano pa yung mga kailangan i-improve. So, binibigyan din sila ng tools para kung may future conflicts, kaya na nilang i-manage na hindi na babalik sa dating patterns. So, ang natitirang malaking issue dito ay si Barry. Paulit-ulit niyang na-assume na lahat ng problema ay dahil kay Debra. So, nahihirapan siyang i-separate yung sakit ni Debra sa mismong pagkatao niya. So, dito na-highlight na kahit tapos na yung therapy, kailangan pa rin nila ng ongoing effort and maybe even support. So, dito naman tayo sa key challenges during family-focused therapy. So, dito, nililist natin yung mga naging major obstacles. So, first, yung mataas na express emotion ni Barry na naging cause ng tension. Second, si Debra ay hindi laging consistent sa paggamit ng mood chart, kaya hindi rin ganun ka-effective ang monitoring. And pangatlo, nagkaroon sila ng friction sa pag-unawa ng illness. So, si Barry feeling niya lahat ng problema ay dahil sa bipolar ni Debra, habang si Debra naman is feeling niya na minsan ginagawang scapegoat lang ni Barry yung disorder para hindi aminin ni Barry ang sariling shortcomings. Here we come sa positive outcomes. So, sa kabila ng mga challenges, maraming positive outcomes, diba? So, mas naging open na sila sa isa't isa at mas maayos na ang communication nila. So, si Debra bumaba ang depressive symptoms niya kahit meron pa rin konting episodes. While si Barry naman is unti-unti niyang naiintindihan yung sakit ni Debra at natuto siyang maging mas supportive at hindi agad mag-react. Pero hindi pa rin ganun ka-perfect. May natitira pa rin issues na kailangan ng tuloy-tuloy na awareness and effort. Then, we have here the conclusion and implications of the case study, and which is the last part of my topic. So, to wrap up, nakita natin na ang family-focused therapy ay malaking tulong sa pagmamanage ng bipolar disorder, lalo na kung involved ang partner o pamilya. Pero kailangan itong i-adjust depende sa situation ng mag-asawa o ng isang family. So, hindi ito one size fits all. So, it is important talaga na i-address ang emotional environment sa loob ng bahay. Kasi yung high express emotion ay pwedeng mag-trigger ng relapse. So, mas nagiging effective yung family-focused therapy kung bibigyan ng pansin ang unique personality and communication styles ng bawat member ng family. So, this would be the end of our topic. So, once again, I am Rashima Yamla from Group 12 Last Reporter. So, this would be the last report of the Group 12. So, that would be all. Thank you for listening.